Okay guys, mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Actually, nung isang araw pa itong finale press ko na ito ng It's Okay to Not Be Okay. But because of the weather, because of the bagyong Opong nga, medyo na-late, of course, medyo dami kasi natin ginawa. But anyways, ayan, ginanap itong event na to, itong press ko na to, finale press ko last Thursday, yun medyo may banta na ng bagyo nun. At that time, medyo umuulan-ulan na. Ang call time niya ay 5 p.m. Sabi, mag-start ng maaga nga because because dahil nagbabanta na nga yung bagyo. So, para makauwi daw ng maaga ang lahat. Pero syempre, dahil sa dami ng cast, waiting, dami na instruction. So, medyo na-delay ng konti ang press con. But all in all, happy naman because alam naman natin, ang lalaki kasi ng mga artista, nakita nyo naman yung mga ini-introduce, di ba sila Ana Abad Santos, si Al John, tapos Andosa, and then si Alisa or Eliza Mulak, and then napakaganda nitong babae na to, no? Tignan mo naman, beauty queen na beauty queen ang dating. Of course, kaya Bojing nandun. So, alam nyo na by this time kung ano yung mga character nila, di ba? So, eto, isa sa maganda ang role din sa It's Okay to Not Be Okay. So, naging maganda din ang role sa Incognito bilang kapatid ni Daniel Padilla, di ba? So, eto isang mahusay na artista din na bata pa lang, di ba? Noon pa. And of course, ito, isa sa mga child actor na kilala na namin ito matagal. Tapos medyo matagal na wala. Akala nga namin naghuminto na siya sa pag-aartista. Pero dun sa It's Okay to Not Be Okay, ang ganda ng role niya kasi meron siyang direct contact dun sa magkapatid kay Matmat and Patpat, di ba? As of course, si Cyril Manabat, kita mo naman, iba na naman ang kanyang look. Alam mo, in fairness dito kay Cyril, talagang effort kung effort siya. Talagang artista level. Hindi siya yung nag-attend ng press ko na parang walay lang. Kailangan talaga, yung agaw attention, hindi naman agaw pansin, yung talagang magsa-second look, third look ka sa kanya, kasi nakaka-artist level. May iba kasi na parang mata ng press con, na parang nasanay na siguro sila sa mga daily look nila, ayan. So, eto of course, si Agot Isidro, napakaganda din ng role, of course. At syempre, the mother of Donnie Pangilinan, si Maricel Laksa. So, si Maricel, napakatagal ko nang hindi na-interview, pero nung bago-bagong artista at bago-bagong reporter ako, yan, madalas na-interview because marami silang movies. Marami siyang movies sa Regal Films. Alam naman natin na bida-bida talaga siya. Marami siyang lead roles noon, di ba? Nung lalong nilaunch siya talaga ni Mother Lily Monteverde. Of course, si Michael de Mesa na isa pa talaga mahusay na artista natin ngayon. At talagang grabe, bagay na bagay din naman talaga sa kanya yung role niya. Of course, eto rin si Edgar Mortiz or Bobot Mortiz. So, alam mo, dahil napanood ko nga yung It's Okay to Not Be Okay, memorize ko na yung mga roles nila doon. So, alam na natin kung ano yung mga drama-drama nila doon sa, kung bagay ba sa kanila. Paras ko kasing napanood, yung version na yung Korean at ito Filipino version. So ayan, so pag tinitingnan mo sino bang character ang pinakabagay talaga dun sa Korean, yung parang nahahawig talaga. Pag tinignan mo naman medyo nahahawig din. Eto lang si Kaori, di ba? Syempre doon ang tingin ko lang halimbawa parang kasi may competition between sa kanila ni Ann Curtis. So, parang yun lang medyo. Of course, si Enchong, di bagay na bagay sa kanya yung role niyang gano'n. Kasi di ba, alam naman natin yung character niya na medyo, may mga eksena doon, akala mo, may pagka-gay siya or ganito. Tapos nag-type niya rin yung character ni Kaori, yung mga ganon-ganon. So, nakakaaliw. And of course, ayan na, Carlo Aquino and Ann Curtis. Kita mo naman si Ann Curtis. Press con lang ito, di ba? Pero kita mo, kala mo, a-attend ng awards night. Ganyan ang mga totoong artista. Kasi talagang, sa totoo lang, nung dumating wala pa si Ann Curtis. So, siya yata medyo na-delay, na traffic siya nung Thursday ng gabi. But anyways, hindi mo naman siya masisisi. Kasi talaga namang, pag dumating siya, striking ang dating. Tsaka, again, gusto ko yung mga artista, pinanindigan nila yung pagka-artista nila. Yung kailangan walang maipipit na sa kanila ang mga press. Talagang pag tinignan sila, wow! Yung tipong makakalimutan na hinintay mo siya. So anyways, ayun na. Kasi kita mo naman si Ann kasi, big star naman talaga siya. So, ang glam team niya, makikita mo talaga. Medyo marami-rami sila. Ang kanyang entourage. So, kompleto. But anyways, again, nung una marami nagdududa, baka parang hindi bagay kay Ann Curtis yung character doon
yun na nga, nung lead star doon. But eventually, nung nakita na yung acting niya, yung pinapakita niya, yung pagiging sophisticated niya, yung pagiging parang kakaibang ugali, yung biglang parang nawawala sa sarili, may pagkaalam na. So, yun, parang, pwede, Ann Curtis na Ann Curtis. Ayun, gusto ko si Ahn Chung-gi, na talagang siya, very, mabait siya sa lahat. Mabait siya sa press, yung talaga nagbibigay galang, nagbibigay respeto. At of course, before mag-start ang press con, kasi nga, umupo na sila sa harapan, sa Dolphy Theater. So, eto at least may press con pa rin ng Dolphy Theater kasi alam naman natin na medyo malapit-lapit na itong Tibagen, so nakakalungkot man, pero ganun talaga dahil alam naman natin, di ba? Ayan, so inintroduce na naman sila isa-isa because alam naman natin na live ito, di ba, na ginanawa sa Star Creatives na Facebook page na panood din. So ayan, pinapakita of course, ini-introduce sila isa-isa. Iba yung sa labas, iba yung sa loob. Medyo siguro because of the weather, kasi wala na siyang wall hindi na yung parang, usually merong photo op, yung ganyan. So ito hindi na napaghandaan. But anyways, napakaraming press ko naman talaga nitong It's Okay to Not Be Okay. Kaya at napakahaba ng pinagsamahan ng mga artista dito. Kaya naman, alam niyo sa press con, opening pa lang, di ba, naiyak na si Carlo Aquino. Very emotional na siya. At hindi naman kataka-taka kasi nga, nakakaano naman talaga. Sino bang dapat, at syempre, naiyak din si Ann Curtis because of Carlo Aquino. Sabi nga ni Carlo, binigay niya kasi talaga yung sarili niya, puso niya, lahat, kaluluwa niya, at mahal na mahal niya ang cast. So, naman totoo naman, kung merong mabibigay, isa sa mga dapat bigyan ng award dito ay yun ay si Carlo. Napakahirap ng character niya, napakahirap ng mga eksena, especially daw yung pag kinukulong siya sa mga cabinet, ay pagkukulong siya sa cabinet, yung mga napakainit daw talaga. So, ayun. So, dahil magtatapos na nga, at syempre, ngayon pa lang, nung gabi pa lang yun, namimiss na nilang isa't isa. Parang feeling ko isa ito sa mga last moment nila na magkakasama because dahil matagal na ngang natapos tong It's Okay to Not Be Okay, so not busy sila sa mga promotion, interviews. For this month, actually dapat meron din silang sariling interview session a few weeks or a few days ago. Pero hindi yun natuloy dahil ewan ko kung anong nangyari nun. So, sana nga nandun kami. But anyways, ayun, yun talaga yung one-on-one na interview. So, ayan. Okay, sabi nga ni Ann Curtis, wala sa plano niya ang umiyak. But because nakita niya yung emotion ni Carlo, naiyak na rin siya. So, nakakatuwa talaga si Ann. Pero, alam mo, ramdam na ramdam mo yung closeness nila. Hindi ito yung parang lumalab team level Pero, talagang alam mo na mahal nila yung isa't isa bilang co-star nila, bilang mga kaibigan at bilang parang part na rin ng buhay nila. Sabi nga, they will never forget this